Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Alhamdulillah mga kapatid, ay ating pag-uusapan ngayon ang isa sa mga pinakamahalagang dapat malaman ng isang nag-aayuno. At ito ay ang Zakatu al-Fitr. Zakatu al-Fitr. Ang ibig sabihin ng Zakatul Fitr, ito yung kawanggawa o sadaka na ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito ay, ulitin natin, ito ay isang uri ng sadaka na ipinag-utos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam batay sa kanyang mga hadith, na ibibigay sa pagtatapos ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito ay tinatawag na Zakat al-Fitr sa kadahilanan ito ay nagiging obligatory kapag natapos na ang Ramadan. Now, pag-usapan natin ang rulings o hukom ng Zakatu al-Fitr. Ano yung hukom nito? Ano yung batas nito? Ang Zakatul Fitr, ito ay wajib sa lahat ng mga Muslim na nagmamay-ari ng sa'. At paliwanag natin ang ibig sabihin ng sa'. Ito yung timbang o katumbas na sabi nating measure ng isang pagkain na humigit kumulang ay 2.40 kilograms ng pagkain. Na ulitin natin, ang Zakatul Fitr, ito ay obligado sa lahat ng mga Muslim na mayroon silang extra na nagmamay-ari ng extra food na na higit pa para sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga pamilya sa araw o sa gabi ng Eid. Halimbawa, kapag ang isang pamilya o isang tao meron siyang sobra na pagkain na humigit sa isang sanang pagkain sa gabi o sa araw ng Eid, ay kinakailangan niya itong ibigay bilang obligasyon niya mula sa kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibigay niya sa nangangailangan. At ito rin ay tinatawag na compulsory o wajib, na ang magbibigay ng Zakat al-Fitr ay kinakailangan magbigay siya on behalf sa kanyang sarili, para sa kanyang sarili, on behalf sa kanyang asawa, on behalf sa kanyang mga anak o mga magulang which under his financial care. Okay? Mula sa ilalim ng pamamahala, pangalaga, pagdating sa tinatawag na pangkaya, sabihin na financial at financial. At gayon din, ito ay mustahab na ibibigay on behalf sa buntis, on behalf sa doon sa bata na nagdadalang tao, na para doon sa bata niya, sa fetus niya nasa loob ng kaniyang tiyan. So mustahab. So ang obligado lamang sa lumabas ika nga sa bata man o matanda na under his financial care. Pero doon sa mga buntis on behalf, maaari siyang magbigay on behalf doon sa bata na kanyang dinadala. At ang patunay sa pagiging obligation nito ay ito ay naiulat mula kay Ibn Umar radiyallahu an, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya na kung saan mo farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was sagiri wal kabiri min al-muslimina wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila as-salah. Inobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang zakat al-fitr, na ito ay mula sa ng isang dates o di naman kaya ng isang barley, o mula para sa either ito ay sa obligado sa isang isang alipin o isang malayang Muslim, o lalaki man o babae, maliit man o bata man o matanda, mula sa mga Muslim. At ito ay ipinag-utos na ibibigay ang Zakat al-Fitr bago o qabla khurujin nas,
bago lumabas ang mga tao para sa pagdarasal. So dito, obligado sa lahat ng nabanggit natin kanina ng mga uri ng tao. Ulitin natin, mababae man ito lalaki, matanda man ito'y bata, malaya man ito o alipin. So ito yung obligado. At para naman sa dalil na mustahab o pinahintulutan ng pagbigay ng isang buntis on behalf sa kanyang dinadalang tao, bati sa hadith na iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi ng sallam, "Laysa 'alal muslimi fi farasihi wala fi 'abdihi sadaqa illa sadaqatul fitr." Walang walang pananagutan ang isang Muslim, walang sa Muslim sa kanyang sabihin sa kanyang tinatawag na dinadala, which is bata na dinadala, at kayo sa kanyang alipin na sadaka, maliban lamang sa ito ay sadaqatul al-fitr o zakatul fitr. So now, pag-usapan natin naman ngayon, pagkatapos natin malaman yung rulings ng zakatul fitr, pag-usapan natin ngayon kung ano yung appropriate time para sa pagbibigay ng zakatul fitr. Kailan ito mangyayari? Kailan ito kailan tayo po maaari magbigay? Kailan tayo maobligado magbigay para sa zakatul fitr? Ang pinakamainam na oras para sa pagbibigay ng zakatul fitr ay ito yung araw ng Eid. Pagkatapos ng Fajr, before mag-Salatul Eid. At ipinapahintulutan sa atin na mag-advance ito before ng Eid, day or 2 days before the Eid. At ito ay ginawa ng ibang mga sahaba. However, ang pag-delay nito o ang pag-antala nito hanggang sa matapos ng Eid ay hindi ito pinapahintulutan, na ito ay indicated by Ibn Umar na nakalagay sa hadith kanina na banggit natin na farad Rasulullah alaihi wasallam wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila salat, at pinag-utusan tayo na kailangan ibigay ito bago magsagawa ng pagdarasal ng Eid. At gayon din sa hadith na narrated ni Ibn Abbas radhiyallahu an, sinabi niya, man addaha qabla as-salah fahiya sadaqa fahiya sadaqatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqa min as-sadaqat. Sino man ang magbigay nito bago magsala ng Eid ay ito ay may tuturing na katanggap-tanggap na sadaqa o zakatul fitr. At ang sino man nagbigay nito pagkatapos ng Salatul Eid, tunay na ito ay bahagi lamang ng sadaka mula sa mga uri ng sadaka, hindi matatawag na zakatul fitr. So, i-review natin, mayroon tayong tinatawag na 4 na situation na sa hukom sa panahon ng pagbibigay ng tinatawag na zakatul fitr. Una-una ay ang advance payment. Ika nga, sabihin natin magbibigay ka ng zakatul fitr 2 days or 3 days before the before the Eid al-Salatul Eid o day of Eid. So ito ay pinahintulutan din sa hadith po sa sallam na mula sa ulat ni Ibn Umar radhiyallahu an. Sabi niya, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmayn aw bi yawmayn. Sabihin ay ayon sa ulat ni Ibn Umar na sinabi na ang mga tao sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay nagbibigay ng zakatul fitr bago 1 day or 2 days before the Eid. At sa ibang narration ni Imam Malik, sa niroya Imam Malik, biyawmain aw bithalatha, 2 days or 3 days. 1 day, 2 days or 3 days. So, ayon sa madhab ni Imam Malik, na maging 3 days ay tinatawag na maaari ka magbigay 3 days advance before the Eid. Maaari mo nang ibigay ang zakatul fitr. At yan ay fatwa din na na-release ni Sheikh bin Baz rahimahullah. At may pinaka-safe, kung gusto mo mag-advance, either 1 day or 2 days. At yun ang pinaka-opinion ng mga scholar, majority sa mga scholar. Pangalawa, ito yung oras na kung saan obligado tayong magbigay ng zakatul fitr. At ito yung Ghurubu Shams. Ito yung tinatawag na paglubog ng araw mula sa pinakahuling araw ng Ramadan. At ito yung unang gabi ng Shawwal. Halimbawa, na-confer na mamaya ang Eid. So, ang pinakahuling araw ng Ramadan ay mamaya. So, pag dumating na yung gabi, yun yung unang gabi ng Shawwal. So, doon yung obligado, kapag lubog na yung araw sa pinakahuling araw ng Ramadan, ito obligado na siya magbigay ng tinatawag na zakatul al-fitr. Okay? Na kung saan, ayon sa mga scholar, na kapag ang isang tao isang hindi Muslim nagmuslim sa nagmuslim, sabihin natin nagmuslim
after ng Ghurub Shams, after ng Maghrib, mga ganyan, so obligado na siya magbigay ng zakat al-fitr. At ipaliwanag lamang sa kanya ng tama at para maunawaan niya. At gayon din, sabi ng mga ulama, ang sino mang namatay na Muslim na after ng Ghurub Shams, which is pagkatapos ng paglubog ng araw sa pinakahuling araw ng Ramadan, ay obligado magbigay ng zakat al-fitr on behalf sa kanya kasi naabutan niya yung obligadong pagbibigay ng zakat al-fitr. Then, pangatlo na babagay dito, yung mustahab ikhraju zakat al-fitr. Kanina meron tayong jawaz taqdim. Pangalawa, meron tayong waqtu wujub. Pangatlo, meron tayong tinatawag na mustahab na pinapahintulutan yung ikhraju zakat al-fitr. It is a permissible, ika nga sabihin nating preferred, okay? Na mustahab na according din sa Sharia na wala itong problema ang paglabas ng zakat al-fitr sa araw mismo ng tinatawag na araw mismo ng Eid kabla salat al-Eid, bago mag-salat al-Eid. Okay? Halimbawa, gusto mo magbigay ng at yun ang pinakamainam tulad ng sinasabi natin kanina na pinakamainam na oras after ng sunset, after ng sunrise, which is ng Fajr, during the day of Eid, bago mag-Salatul Eid. Pang-apat na rule sa patungkol dito, sa paglabas ng Zakat al-Fitr, ay hindi yung tinatawag na haram. Okay? Haram na la yajuzu ta'khiruha, na ibig sabihin, bawal mong iantala na meron ka namang kakayahan magbigay ng Zakat al-Fitr at ito ay iaantala mo pagkatapos ng Eid ng sinasadya. Ibig sabihin ng wala ang kadahilanan na tinatanggap ng Sharia. Halimbawa ngayon, ikaw ay may kakayahan na sa oras ng pagbibigay ng zakat al-fitr, kaya mo namang ibigay, ngunit ay ikaw ay nagpabaya at inantala mo at sinadya mo na magbigay ka ng zakat al-fitr pagkatapos sa Salatul Eid. So ito ay haram. At kapag ginawa mo ito, hindi magiging katanggap-tanggap batay sa fatwa ni Sheikh bin Baz at Sheikh Uthaymin rahimahullah, hindi magiging katanggap-tanggap ang zakat al-fitr mo dahil ito ay inantala mo ng sinasadya at walang kadahilanan. Ngunit kapag mayroong itong kadahilanan, inshallah ay tawakal sa Allah ay maaaring tanggapin dahil sa mabigat na kadahilanan. Allahu a'lam. So, yun ang mga apat na panahon na rulings patungkol sa pagbibigay ng zakato al-fitr. Now, pag-usapan natin ngayon yung miqdaru zakat al-fitr, yung measure of zakat al-fitr. Okay, ano kung paano kung magkano o sabihin natin na ilan ang ibibigay ng zakat al-fitr. So, ang pagbibigay ng zakat al-fitr, ito ay ang ulitin natin, ang katumbas sa kilo ng barley o ng bigas o anuman ay 2.40 kilograms batay sa karamihan sa pananaw ng mga scholar. Na ito ay ibibigay individual. Individual. Isahan, sa bawat isang Muslim at sa isang nangangailangan. At ito ay mula sa kinakailangan. Ito ay mula sa pagkain na katulad na lamang ng bigas o dates o di naman kay trigo o di naman kay mga pasas na batay ito sa hadith ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sinabi niya, kunna nu'ti zakat al-fitr fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'a min at-ta'am aw sa'a min ash-sha'iri aw sa'a min az-zabib aw sa'a min al-jubni aw tamar. At sabi niya, kami ay sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kami ay nagbibigay ng zakat al-fitr mula sa isang sa ng barleys o di naman kay isang sa ng pagkain o di naman kay isang sa ng pasas o di naman kay isang sa ng keso o di naman kay isang sa ng dates. Okay? So, sa estimation ng Hanafiya, ito ay 3.25 kilograms. Ay mahigit kumulang. But the majority of the scholars is 2.40 kilograms. At ito rin ako rin sa iba, ito ay estimated as 4 handfuls o 4 na sandakot of an average size man. Yung karaniwang laki ng tao, 4 na sandakot. But of course, noon sa atin ngayon, meron tayong timbangan, ay mahigit kumulang ito 0.040. Pero ngunit, kung susubrahan niya ito, lalabisin niya ito, gagawin 3.25 kilograms bilang pagsunod sa madhab ng Hanafiya, wala itong at higit itong mainam para sa karagdagan pangailangan ng mga mahihirap. Now, bago tayo dadako sa ibang usapin patungkol sa zakat al-fitr, pag-usapan natin ngayon kung pwede ba magbigay ng pera on behalf doon sa mga pagkain bilang zakat al-fitr. At alam natin,
mula pa noon hanggang ngayon, ito ay hindi pinagkasunduan ng mga ulama. Hindi pinagkasunduan ng mga ulama. But of course, majority sa mga sahaba which is well known at known sa mga scholar na talagang ang kanilang binibigay ay walang iba kundi ang mga pagkain na kinakain o kilala sa kanilang kapanahunan. So, ngunit sa pangkasalukuyang panahon at lumabas yung mga maraming scholar at nagkaroon ng pag-aaral, nagkaroon ng ikhtilaf patungkol dito. Tandaan natin, ito ay isang issue na mayroong ikhtilaf ang mga ulama. At pag-usapan natin yung likod o sa likod ng ikhtilaf na ito. Kung ano talaga yung hukom, ano yung rule sa Islam patungkol sa pagbibigay ng zakatul fitr bilang isang pera bilang zakatul fitr. So nagkaroon dito ng tatlong pananaw mula sa mga madhab. Tatlong pananaw mula sa mga madhab. Ang unang madhab, ito yung sinasabi nila na la yajuzu ikhrajuha naqdan. Ay hindi pwede at hindi katanggap-tanggap na maglabas ng zakatul fitr na isang pera sa bilang isang tinatawag na salapi o pera o riyal o peso ano paman. Okay? Ito ay madhab na Malikiya o Shafi'iyya at saka majority sa mga Hanabila. At of course, ang kanilang dalil, alam natin yan, ang dalil nila na nagbabatay lamang sila sa zahir na hadith, which is lantara na kung ano yung nakasaad sa hadith. Natulad na lamang na hadith na nabanggit natin mula sa ulat ni Ibn Umar at gayon ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhum. At sa napakarami pang hadith. Sila yung tinatawag na ulama o mga madhab na kung saan nagbabatay lamang sa apparent meaning ng hadith. At ito ay walang duda, ito ay safe opinion, ika nga. Okay? Napakaligtas na pananaw. Dahil lamang nagre-relate tayo sa zakatul fitr dahil ang kanilang katwiran na ang zakatul fitr since na ito ay ibada, so pagdating sa ibada, wala tayong dapat sundin na pamamaraan maliban lamang kung anong pamamaraan at pinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, since na ang panahon, sa kanilang kapanahunan, ang kanilang practice ay pagbibigay ng zakatul fitr sa pamamagitan ng tinatawag na mga pagkain at walang naiulat na no na naiulat, ayoko din sa kanila na ito ay nagbibigay sila ng anumang sa tinatawag na pera o ano katumbas nito, ay ito ay dapat sundin ng karamihan sa atin. At ito yung kanilang pinanghahawakang fitna. At gayon din sa mga contemporary scholars sa panahon ngayon, ito rin yung pinanghahawakan nila. Maging sa tinatawag na Lujna, na fatwa ng Lujna at gayon din sa tinatawag na Sheikh bin Baz at iba pa. Pangalawang pananaw dito ay annahu yajuzu ikhrajuha naqdan, na ipinahintulot at katanggap-tanggap ang paglabas o pagbibigay ng zakatul fitr sa pamamagitan ng salapi. At ito yung madhab ni Abu Hanifa, madhab ng mga Hanafiya, at gayon din mayroong isang narration sa madhab na Shafi'i, which is madhab Shafi'i, at hindi mga Shafi'iyya, kundi madhab mismo ng Imam Shafi'i, at riwaya fi madhab Ahmad, na kung saan mayroong narration, dalawang narration sa issue na ito, ang madhab ni Shafi'i at saka Imam Ahmad. Okay? So, ito isa sa mga pananaw ng Imam Ahmad din. At yung kanilang tinatawag na dalil, dalil na maaring magbigay ka at katanggap-tanggap ang tinatawag na sabihin natin ang pera dahil sa kanilang pinangahawakan illah o justification sa pagbibigay ng zakatul fitr. Yung maksud, kung ano yung reason, kung ano yung dahilan behind kung bakit tayo magbibigay ng zakatul fitr. At walang duda, sabi nila na ang maksud o illa dito ay yung tinatawag na igna lil fuqara. Sabihin, igna'ul fakir yawm al-Eid. Yun yung kanilang justification. At ito yung justification. Sabihin, pagpapayaman sa tinatawag na ng isa-isang mahirap sa isang nangangailangan sa araw ng Eid. Wa husulu igna binukod kad yakunu ablag, sabi nila. At ang pagbibigay ng pera para payamanin mo, ibig sabihin payamanin, not literally payamanin, kailangan maging mayaman, no? Kasiyahan, ika nga. Kasi ang igna, pag sinasabing kasiyahan, not only money in literal, but the happiness, ika nga. Okay? Maging maligaya ang isang mahirap, maging masaya ang isang mahirap na katulad ng isang mga may kakayahan sa araw ng Eid.
at yung pagbibigay sa kanila ng kasayahan at pagbibigay sa kanila na tinatawag na kaligayahan sa araw ng Eid ay maaring mas maaatin ito sa pamamagitan ng pera, lalo na sa panahon ngayon, lalo na sa tinatawag na panahon ngayon, mas marami nangangailangan ng tinatawag na salapi. So dito, since na ito yung justification na pasayahin, payamanin o magbigay ng kasiyahan sa kanila, magbigay ng sa kanila, sabihin natin kaligayahan sa araw ng Eid. So wala itong particular kung anong tinatawag na either pera man o either tinatawag na sabihin natin na ito ay pagkain. Okay? Walang restriction, ika nga. Ngunit pangatlong tinatawag na sabihin, pangatlong pananaw patungkol sa issue na ito ay ang maaring pinahintulutan ang paglabas, pinahintulutan ang paglabas ng zakat al-fitr sa pamamagitan ng pera kapag ito ay may tawag na pangangailangan o nasa pangangailangan ang isang alipin o ang isang mahirap o ang isang nangangailangan sa pamamagitan ng pera. Meron siyang masigit niyang kailangan ng pera o meron tinatawag na nakakabuti dito o tinatawag na maslaha o sabihin natin na maslaha, sabihin nakakabuti sa kanila. Okay? At ito yung madhab Imam Ahmad, kabilang sa pananaw ni Imam Ahmad. At ito yung pinili ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah at ang ibang mga contemporary scholars na kung saan ay kapag ito ay sabihin since na ito yung pananaw nila dahil kinumbay nila yung mga hadith at saka yung justification. Okay, kinumbay nila. So sabi nila, walang problema yung asal ng pagbibigay, yung origin ng pagbibigay ng zakat al-fitr kinakailangan ay mula sa anumang pagkain na kinikilala sa isang lugar at kinakain na sa isang lugar. Okay? And at the same time, yung tinatawag na illa, yung maksud nito ay papayat, bigyan ng kasiyahan yung mga mahirap sa araw ng Eid. So, kapag ito ay nangangailangan, sabi na kapag ito ay kailangan, mas higit na kailangan at nakakabuti sa isang alipin, sa isang mahirap, ay wala itong problema na magbigay ng tinatawag na nakad. Ngunit, sabi nila, ang pinaka-safe dito, sabi nila na kapag ikaw ay nasa lugar na kung saan alam mo may mga fakir, may nangangailangan, ay pinakamainam na ibigay mo at kinakailangang ibigay mo ay ang pagkain. Ngunit kapag sa lugar mo wala kang makitang mahirap at doon sa ibang lugar ay mas higit na nangangailangan, maaari kang magpadala ng pera, maaari kang magpadala sa sino mang taong pinagkakatiwalaan doon at maaari mong sabihin sa kanila na ito ay magbili ng pagkain at ibigay sa mahihirap. O di naman kaya kung straight na ibibigay mo ito sa isang nangangailangan, sa isang mahirap ang pera, ay magtawakal ka sa Allah at inshallah wala haraj, wala itong problema at naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At of course, yan ang sabihin sa mga ibang mga estudyante pinangahawakan na yung pangatlong pananaw. But of course, pinaka-safe na pananaw talaga kung mayroon naman tayong kakaya magbigay ng tinatawag na sabihin nating pagkain na kinikilala sa isang lugar, so why not? At wala tayong safe tayo at malayo tayo doon sa hindi pinagkakasunduan ng mga ulama, di ba? At kung wala naman tayo talagang makayang ibigay yung sabihin natin, wala naman tayong anumang kapamaraan, wala tayong kakaya magbigay ng pagkain, kundi pera na lamang, then wala itong problema. Tawakal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang hagit na nakakaalam at ang kayang magsasabi ng final na ito'y katanggap-tanggap, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkal ala Allah. So, natapos natin pag nag-usapan niya, alhamdulillah. So, pag-usapan natin ngayon kung sino yung mga dapat bigyan ng zakatu al-fitr. Sino dapat? Yung mga kanto boys o ano pa man? O hindi. Okay? So, pag-usapan natin dito inshallah, ang zakat al-fitr, ito ay ibinibigay sa 8 categories na inobligang ibigay ang zakah na nakasaad sa banal na Quran mula sa Surah At-Tawbah, Chapter 9, verse 16 ng banal na Quran. So, andoon yung mga 8 categories sa mga tao. O, paki-review na lamang doon sa Suratul Tawbah at verse 16 na Suratul Tawbah, ayat 60. So, pangalawang pananaw patungkol dito ay ito ay particular lamang na ibibigay sa masakin o fukara. Miskin or fakir. So, dito ay, at ito yung pinakasah, dali. Ibig sabihin, ito yung pinakatamang tinatawag ng batayan. Pinakatamang pananaw, ika nga. Bidalil si hadithi Ibn Abbas at mula sa dalil natin anong dalil mula sa hadith ni Ibn Abbas radhiyallahu an
Kala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr taharatu lil sa min al-lagwi wal rafathi wa ta'matu lil masakin. Ipinobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng zakat al-fitr na bilang paglilinis sa mga nag-aayuno mula sa kanilang mga pananalita na hindi ka nais-nais at gayon din mga kahalayan na gawain at bilang pagkain na rin o nagsisilbing pagkain ng mga miskin, ng mga mahihirap. So dito, para sa tinatawag na miskin. Okay? But of course, kapag sinunod mo ang unang pananaw, batay doon sa 8 categories na bibigyan ng zaka, wala itong problema. Ang mahalaga pa mapasok dito. But of course, pinaka-safe at pinakamaganda ay doon ka sa isang miskin o mahirap. At yan ang at the best kasi bagat marami mga nangangailangan ika nga. Okay? So yun ang uri na kung saan ay dapat natin bigyan ng zakat al-fitr. Now, bilang panghuling topic sa lecture na ito, pag-usapan natin ngayon yung wisdom behind zakat al-fitr. Ano ba yung dunong, yung hikmah sa likod ng zakat al-fitr? Bakit ito inutos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Una, ito ay paglilinis ng isang tao ng isang nag-aayon mula sa kanyang pananalita at gayon din sa mga kahalayan na gawain. Na ito ay naiulat na mula sa pag-ulat ni Ibn Abbas na nabanggit natin kanina. Ay dahil bakit? Dahil kasi yung tao kasi hindi kahit nag-aayuno pa siya kahit sa buwan ng Ramadan ay hindi siya malaya sa bagay na gawain na walang kabuluhan. Minsan nakagawa siya na either sinasadya o hindi sinasadya. So, alhamdulillah, meron tayong remedy, ika nga, at binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng options batay sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, papamagitan ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, na maaring itayo natin at kumplituhin at maging perfecto yung ating mga rewards sa tinatawag na gantimpala sa pag-aayos sa pamamagitan ng pagbibigay ng zakat al-fitr. So itong sadaka na ito ay since na hindi maiwasan sa isang tao ang kahalayan kapag siya nag-aayon o walang kabuluhan na pananalita o kilos, so kaya ang sadaka ay nagiging expiation para sa kanya mula sa mga ipinagbabawal o hindi ka nais-nais na pananalita o gawain na nagbibigay ng nagbabawas ng gantimpala sa isang pag-aayon. Okay? So alhamdulillah, meron tayong dahil sa habag ng Allah ay kinakailangan natin gampanan ito para sa ganun ay ma-overcome natin itong mga pagkakamali at pagkukulang natin habang tayo nag-aayon. Pangalawang wisdom nito, hikmah nito, yung pagpapakita ng kabutihan, concern, generosity sa mga mahihirap at nangangailangan at paghalili sa kanila mula sa paghihingi kapag dumating ng araw ng Eid. Kasi dahil ito yung tinatawag na ila o maksud sa zakat al-fitr na kung saan ay kinakailangan maging masaya ang lahat ng mga Muslim. Walang dapat malungkot dahil ito yung araw ng kasiyahan. Ito yung araw ng kagalakan. Ito yung araw ng pagdiriwang. Ito yung araw ng katuwaan, ika nga. Okay? Inuman at saka sabihin natin na kainan. So, dapat lahat pantay-pantay. Yan ang Islam, alhamdulillah, pantay-pantay. Mahirap man o ito mahirap, kailangan maatin ang ganitong tinatawag na maksud sa Eid, ika nga. So, kaya nga ipinapahintulutan at ginawang obligado ang zakat al-fitr dahil alam natin na hindi lahat ng pamayanan ay may kakayahan. Mayroong mahirap at may mga nangangailangan. So, magkaroon ng pantay-pantay, maatin ang kasiyahan, maatin ang tinatawag ng kaligayahan sa araw ng Eid, ipinahintulot at inobliga ang zakat al-fitr na ibigay sa kanila. Upang sa ganun, parehong mag-celebrate ang Muslim community sa araw ng Eid. So, para maatin ang kasiyahan, inshallah. So, inshallah, naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating saum, pag-aayuno at ang ating zakat al-fitr. At paalala ko sa aking sarili ay kinakailangan ay maging aware tayo kapag dumating na yung oras ng zakat al-fitr, obligado nating ibigay sa mga nangangailangan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, dito magtatapos ang lecture ng zakat al-fitr. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.